Magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang binigay sa atin na pagkakataon. Tayo po yung muli alalahanin at pagbulay-bulay ng salita po ng ating Panginoong Diyos nung siya po ay nasa krus, no? So, ngayon po ay dadako po tayo sa pangatlong huling wika ng ating Panginoon. At ito po ay makikita sa John chapter 19 verse 25 verse 27. So sinabi po rito, so ito po yung pangatlong salita ng ating Panginoon Diyos nasa krus ng Kalbaryo. Dear woman, here is your son, and to the disciple, here is your mother. So, nung panahon pong iyon, during those scenarios po, ang naroon lamang po ay yung isang disciple niya, no, si John. So, ano po yung nangyari dun sa iba? Bakit wala po? So, yung iba, marahil natakot po sila, no, dahil kilala po sila ng mga Roman soldier, no? So, siguro natakot po sila, no? Pero makita po natin doon sa baba ni Jesus ay si Apostol John, no? At yung ina ni Jesus, tsaka yung dalawang Maria, no? Si Mary Magdalene at si Mary na asawa ni Cleopas, no? So, ano po bang sinasabi dito ni Jesus, no? Sa salitang ito ng ating Panginoon. So, ano po ba yung nais niyang makita po natin dito? So, dito pinapakita po doon yung katangian ni John, no? Yung ibang disciples ay natakot na lumapit ng husto doon sa krus. Pinapakita dito yung unfearing love ni John, no? So hindi siya natakot, no? Wala siyang pakialam na huliin man siya o hindi, basta susundan niya si Jesus, no? Hanggang si Jesus ay napako sa krus. So dito po, ano po ang pwede nating matutuhan sa salita ng Panginoong Jesus? So, what are we to learn from the third word? So, meron po ditong dalawa na pwede tayong matutuhan, no? At pinapaalala po sa atin ng Panginoon. Yung una po ay we should love for our family, no? So, bawat isa po sa atin may pamilya, no? At bawat pamilya po may miyembro po ng pamilya. So, dito po pinapakita, una, dapat daw po nating mahalin ang ating mga magulang. Ayan. Minsan, kahit minsan, hindi tayo naunawaan ng ating mga magulang, no? At minsan, yung desisyon nila hindi umaayon sa ating desisyon. Pero makikita po natin dito yung love ni Jesus kay Mary, no? Ang kanyang ina na nag-aruga sa kanya nung siya ay musmus pa lamang, no? So naisip ni Jesus dito nung si Jesus ay nagkatawang tao, no? At dumaan siya ng pagkabata. So alam naman natin, pagbata, syempre, tayo, hinahanap natin yung aruga ng ating mga magulang, tama? Kung lalaki ka, especially lalaki ka, sa nanay mo, no? Pag babae, sabi daw nila ay papa's girl, no? So dito, naisip ni Jesus, maaaring naisip po ni Jesus yung pag-aaruga na ginawa sa kanya, no? Naalala ni Jesus nung siya ay nasugat, sinong nag-comfort sa kanya? Kanyang nanay, no? Siguro, nung bata si Jesus, syempre, alam niyo mga kabataan ngayon, binubuli, no? So, saan po siya tatakbo, no? Sa kanyang nanay. So, doon po, makita po natin yung pinapakita mo example ni Jesus dito, no? Na kahit nandun siya sa sitwasyon na hirap na siya, sa darkest moment niya, no? Ay hindi niya pa rin pinabayaan yung kanyang ina, no? So, dapat ganoon din po tayo, no? So, dapat yung pagmamahal po natin sa ating pamilya ay wag po itong mawawala sa atin, no? Ayan po. So, yun po yung una pong sinasabi ni Jesus. Love for our family. Kaya nga sabi po dito, palaging sinasabi, honor your father and mother, no? Pero dito, holistic, pinapakita yung family, no? So, hindi lang yung father, mother, syempre, ganun po yung kung meron po tayong mga kapatid, no? So, dito, pinapakita ni Jesus yung fulfillment na sa sinasabi niya, no? Yung obedience. Sa sinasabi ng scripture, no? Ayan. Pangalawa po, ano po yung gustong matutuhan sa atin dito at gustong sabihin sa atin ni Jesus? Yung responsibility natin sa ating family, no?
Bawat isa po sa atin dito merong responsibilidad. So, yung responsibilidad na yon dapat nating gawin, no? So, we are responsible for our family obligations. Meron po tayong obligasyon sa bawat pamilya po natin. Hindi po tayo doon exempted, no? Bagamat sinasabi ni Jesus that we must put commitment to Him above family relationships. Di ba sabi ni Jesus doon sa kanyang mga salita? Unahin niyo ako, tama? Palagi niyo akong unahin, no? So Christ must be the primary and the obedience to parents must become secondary. So kailangan mas priority nyo ako kaysa sa sinasabi ng ating mga magulang, no? Yung sinabi ni Jesus. Pero dito, pinaliwanag ni Apostol Pablo, pinapaalala po sa atin, no, ni Apostol Paul, bilang isang Christian, hindi ibig sabihin na kay Jesus na tayo, ay pababayaan na natin yung ating family obligation. So, nandun pa rin po yun, no? Mas lalo, kung tayo Kristiyano, dapat mas lalo nating pa rin yung mga obligasyon natin, no? Kaya nga po sinabi dito sa 1 Timothy 5:8, sinabi dito ng ating Panginoon, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family. Pag sinabi natin immediate family, yung ating mga nanay, tatay, at mga kapatid, no? Kung meron tayong asawa, na nagiging immediate family natin, yung asawa, at saka kung meron tayong anak, no? So sinasabi dito, if anyone does not provide for his relatives, and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Kung hindi daw natin tinutupad yung ating family obligation, sinasabi ng scripture, mas masahol pa daw tayo sa hindi mananampalataya. Yun po ang sinabi ng Biblia. Kasi dito sa Jesus, nagbibigay sa atin ng model na kahit nandun siya sa sitwasyon na napakadilim, no? Hindi maganda, masakit. Pero hindi niya pa rin nakalimutan yung kanyang obligasyon bilang isang anak. So, nagiging modelo sa atin ang ating Panginoong Hesus na huwag natin pababayaan ang ating mga magulang at ang ating pamilya, no? So, dito, sa salitang ito, pinaubaya, binilin ng Panginoong Hesus ang kanyang ina kay John, no? Kasi alam ni Jesus, pag nawala siya, sino po mag-aalaga? May nagtanong po, bakit kaya hindi binili ni Jesus yung kanyang nanay sa mga kapatid niya? Di ba may kapatid si Jesus? Yung anak nila ni Joseph, tama? Bakit kaya hindi? Pwede naman sa kanila kasi nanay din nila, no? Pero sinasabi dito na si Jesus malapit kay John at alam niya na si John, binili niya dito dahil si John hindi niya pababayaan ng kanyang ina. So dapat ganun po tayo, no? Kahit anong mangyari sa buhay natin, wag nating pababayaan ng ating pamilya. So yun po yung sinasabi po ng ating Panginoon Jesus sa salitang ito, no? Love for our family. Pangalawa po, yung responsibilidad natin sa ating pamilya, huwag natin ito kalilimutan. So, purihin po ang ating Panginoon.